ang tao ay nagkaroon ng kasalanan. So hindi pwedeng magsama ang kasalanan at kapanalan sa isang katawan. Inilagay ng Diyos ang banal na espiritu sa tao at ito ang nagbigay at kapangyarihan ng Diyos na nagbigay ng buhay ng tao kaya siya naging living being. Pero nung nagkasala ang tao, hindi pwedeng mag-reside ang banal na espiritu at ang kasalanan in the same vessel. Maliwanag po yun. Kaya umalis o eventually hindi na naranasan ng tao ang Espiritu Santo. So ang nawala sa tao nung nagkasala ang tao ay lubog. Diyos walang man. Ano ang nawala sa tao? Holy Spirit. Napakahalaga ng cross at napakahalaga po ng buhay ng Panginoong Hesus. Dahil ito yung pamamaraan ng Diyos para ibalik si Holy Spirit. Kung aaralin ninyo ang buhay ng Panginoong Kristo, lagi niyang sinasabi yun, lalo na pagbabasahin niyo John chapter 15, 16, 17. Kasi sinasabi niya, babalik ang Holy Spirit. Dahil ang tunay na purpose ng Diyos sa tao ay mag-reside ang Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit sa tao. Tinatawag ito ng Diyos nung likhay niya ang tao na image and likeness. Genesis 1:26, lagi kong binabanggit, then God created man according to the image and likeness of God. So, yung image and likeness is the presence of the Holy Spirit sa tao. Kaya nung ang Holy Spirit ay umalis, nawala sa tao dahil nagkasala, hindi na holy ang image at likeness ng tao, kundi sinful, corrupted na yung image and likeness ng tao. That's why if you will ask, kung ang Diyos pag-ibig, bakit ang sanlibutan mapilot? So ang design ng Diyos sa tao, ulitin ko po, makinig po kayo mabuti. Ang design ng Diyos sa tao ay pananghanan ng kanyang espiritu. Ang number one purpose mo sa buhay ay ma-experience mo ang Diyos sa pamamagitan ng presensya ng Espiritu. Yun ang gusto ng Diyos. Yun yung nature na nasa tao. Hello? Napakahalaga po ito, pero napakahaba kasi ng explanation nito, pero binibigyan ko po kayo ng idea na hopefully po ay maintindihan ninyo na napakahalaga ng salvation mo. Dahil yung salvation process, yung redemption process, yung forgiveness, yung cleansing of the blood of Jesus Christ is the process, is the means for the Holy Spirit to come into your life. Without that, yung purpose ng buhay mo ay hindi na babalik. Kaya nga siya tinatawag na redemption. Ano po yung redeem? Pagtutubos. Ibig sabihin, i-redeem ng Diyos, i-restore ng Diyos yung nawawala. Okay. Yung Holy Spirit. So napakahalaga ni Holy Spirit sa buhay. Hello po. Naunawan niyo po ako. So kung hahanapin mo kung ano ang pinakamahalaga at importante sa buhay mo sa panahon ngayon, hindi po lapad, hindi po kalusugan, hindi rin salvation, kundi si Holy Spirit. Ang pinaka-importanteng kailangan mo ay makabalik si Holy Spirit. But bago bumalik si Holy Spirit sa buhay mo, kailangan mo ng salvation. So hindi natin nire-reject yung remedy ng Diyos. Naintindihan niyo ba? Kaya ka naging iglesia ng Diyos dahil si Holy Spirit nagre-reside sa iyo.
Hindi dahil membro ka ng church. Hello? Pag-aaralan natin ng konti yon dito. Kita ninyo. Kita natin. Nag-guess niyo po ako. Kaya napakahalaga ni Holy Spirit. Hello po? So anong kailangan mo ngayon sa buhay? See? But without Jesus, without the birth of Jesus, without the crucifixion, death, and resurrection of Jesus, hindi babalik si Holy Spirit sa iyo. Hindi siya makakabalik sa iyo. Hello? Kaya kung aaralin mo ang Bible, yung salvation mo was already ordained and orchestrated by the Father, that before the foundation of the world, before likhain ng Diyos ang sanlibutan, mayroon ng salvation na nakaprepare sa iyo. Hindi ka pa nililikha, hindi ka pa nagkakasala. Mayroon ng salvation na nakaprepare sa iyo. Hello? Nasa Bible po yun. Alam ng Diyos, yung pinag-aralan natin tungkol kay Lucifer, alam ng Diyos na before niya likhain si Lucifer, na maging satanas siya. Hello? Alam ng Diyos na may mangyayaring mga ganon. Kaya before everything, pagbabasahin mo ang Revelation chapter 19 ba yun? That John wrote in the book of Revelation that the kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan ay prepare na ng Diyos bago likhain ang sanlibutan. So bago pa magkaroon ng sanlibutan, meron na palang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan. So before pa ibigay ng Diyos si Holy Spirit para magkaroon ka ng buhay, alam na ng Diyos na darating yung time si Holy Spirit hindi makakapag-reside sa puso mo dahil magkakasala ka bilang isang tao. Gaano katalino ang Diyos. Pero ganun pa man, the question actually until now in my mind, kung questionin niyo rin yung sarili, bakit tinuloy pa rin ng Diyos? Kung alam niya na mangyayari ang lahat ng ito, bakit tinuloy pa niya rin ang ligay ng tao, ang mga angels? Bakit nga kaya? Pero sa akin, dahil hindi ko masasagot po yun sa inyo ngayon, praise be to God. Bakit? Ang alam ko po na pinakamasarap na pasalamat sa Panginoon ay ma-experience ko ang Diyos dahil nilikha niya ako. Whether nagkasala man ang tao, pero mayroon namang salvation ang Diyos bago magkasala ang tao, ang pasalamat ko sa Diyos, ma-experience ko ang Diyos, ang tunay na creator ng buhay ko. Amen. Yun yung pasalamat natin. Kaya hindi natin maintindihan yung kaisipan ng Diyos. Bakit nilikha niya pa rin ang lahat at nangyari pa rin ang lahat? Kaya pag nararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, ang presensya ng Diyos, yun ang pasalamat mo. Talagang magsasamba ka sa Kanya. Diba? Ulitin ko po. Kaya napakahalaga ni Holy Spirit. Sino ang importante? Ano ang importante sa buhay na ito? Ang bumalik si Holy Spirit sa puso ng tao. Okay? Bakit? Kasi si Holy Spirit din ang nagsulat ng inyong pangalan sa Book of Life sa pamamagitan ng dugo ng Kordero. Si Holy Spirit ang nagsulat ng inyong pangalan. Hello? Napakahalaga ng mga theology niyo. Kaya yung faith mo, di mo iwanan pag naunawaan mo siya. Anyway, yun si Holy Spirit. Paano nga ba mamuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Let's read our scripture reading in Galatians chapter 16. Open your Bible with me. In the book of Galatians chapter 5, verse 16 to 26. Galatians chapter 5, verse 16 to 26. So maraming beses na natin itong nadadaanan, pero gusto ko pong ulitin sa inyo
sa ibang aspeto ay mapag-aralan natin. Okay? If you're already there, basahin po natin. Sundan niyo po ako. I say then, Apostle Paul said, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against flesh. So naglalaban si flesh at si Holy Spirit. So there is one thing happening in your life regarding you and the Holy Spirit living in you. These are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Verse 18, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident, which are, number 1, adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contention, jealousy, outbursts of wrath, selfish ambition, dissension, heresies, envy, murders, drunkenness, revilers, and the like, of which I tell you beforehand, just as also you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. So, ang mga tao na namumuhay sa kanilang kasalanan will never have part in the kingdom of God. 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there's no law. 24, and those who are in Christ, and those who are Christ, have crucified the flesh with its passion and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, invading one another. Let us pray. Father God, we thank you for this wonderful day. Bless your message. Open our ears, our soul. We ask the Holy Spirit to bring into remembrance everything that we are going to hear today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So kung papansinin niyo po yung title, no? Living according to Spirit. Experiencing spiritual transformation. So every word, kung titignan mo siya, every word, lalo na dun sa subtitle, every word, pagbabasahin mo siya, mayroon akong gustong iparating. Or mayroong gustong iparating ang Diyos sa atin. Okay? Number 1, if you will see the word experience, ang isang keyword na pwede ninyong makita sa Bible, the word experience means seek. Seek ye first the kingdom of God, meaning experience. You have to experience the kingdom of God. If you seek God, you have to experience God. Yun yung mas closest na pwede mong makita sa Bible na yung word na seeking pala is mayroong kaakibat to experience. Ano yun? Before you can experience God, kailangan mo ng tinatawag na transformation. So pwede ba na ma-born again na hindi ka nata-transform? Tanong lang. Walang born again na hindi na-transform. Dahil the Holy Spirit within you will lead you to transformation. Whether you like it or not. Pero if you desire not to be transformed, ibig sabihin walang nag-lead sa'yo. That's why sabi niya dun sa di ba? Sa verse 16, walk in the Spirit and you shall not fulfill the flesh, for
Sabi niya, doon lalo na doon sa last part, that if we live in the Spirit, also walk in the Spirit. Ibig sabihin, kung hindi ang Holy Spirit ang naglilid sa atin, mayroong ibang espiritu na hindi holy. Pwede bang mangyari yon? Pwede. Diba? Anyway, so after we've been born again, the next part of your life is transformation. Why? Kasi ang gusto ng Diyos is ma-experience natin yung original purpose why He created us. Okay? Naintindihan po natin yan. That's why when Jesus came, na nagkaroon siya ng tinatawag na katawang lupa at nag-reside after His baptism, nag-reside si Holy Spirit sa Kanya. Doon na-experience kung paano maglakad ang isang tao dito sa lupa na pinamumunuan ng Holy Spirit. That He can say to the storm, peace, be still. Yan ay kapangyarihan ng isang katawang lupa na pinananahanan ng Espiritu Santo. That's why si Jesus Christ, He performed a lot of miracles. At yan ang gustong ipakita ng Diyos sa buhay natin dahil ang sabi ni Juan Bautista na nagbautismo sa kanya, pag-ahon niya, itong banal na Espiritu ay hindi na humiwalay kay Jesucristo. Humiwalay na lamang si Holy Spirit sa kanya during the crucifixion. Alam niyo ba yun? Nung nandun na siya sa cross, nung ibibigay na niya ang kanyang buhay, Father, unto thy hand, I commit my spirit. Doon lang niya naranasan ang tunay na death. Ano yung death? Hindi lang death sa katawan, kundi separation from the Father. Separation of the Holy Spirit. Paano nang separate? Dahil sa kasalanan. That we had experienced that during Genesis chapter 3 kay Adan. Na-separate yung presence ng Holy Spirit sa atin. At yun yung gusto ibalik ng Diyos. Pero ipinakita ng Panginoong Jesucristo nang naglakad dito sa lupa ng 33 and a half years that the Holy Spirit is so powerful that it can raise a dead 4 days from the cemetery or from the tomb to life. And that's the power of the Holy Spirit inside Jesus. At yun yung gusto ipakita ng Diyos na pag bumalik si Holy Spirit, magiging ganun tayo. Actually, yun. Hello? Pero dahil we became so religious people, nabubura na sa atin yung tinatawag na original purpose ng Diyos, why He created man. That's why, ang sabi ni Apostol Pablo, that Adam, who had sinned, there was tinatawag na second Adam, and that is Jesus Christ. First Adam, in the book of Genesis, God gave him His Spirit, he became a living being, he committed sin. Si Spirit, si Holy Spirit, nag-separate, so hindi na makakabalik. But when God created another Adam, which is Jesus Christ, si Holy Spirit, after baptism, bumalik si Holy Spirit dito sa taong ito dahil itong taong ito ng pangalan ay Jesus ay so righteous and so holy na kayang tirahan ng banal na Espiritu at doon mo makikita ngayon ang difference between Adam, the first Adam, and the second Adam para makita mo ang example ng tinatawag na purpose ng Diyos sa buhay. Yung isang makasalanang Adam at yung isang banal na Adam na may kapangyarihan na sabihin niya doon sa olive ba yun? Fig tree, na hindi ka na mamumunga dahil wala akong makitang bunga sa iyo. At ito ay nag-dry up to the root. Hello? Lahat ng mga nakita ng tao na yung 5 loaves and 2 fishes na naging 5,000 or more, na dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit inside a man called Jesus. At yun ang gusto ng Diyos na ma-experience natin. Living according
to the Holy Spirit. Pwede na yun, no? Mag-closing prayer na tayo. Ha? Okay na yun. Di ba? Yun lamang, introduction eh. Naintindihan nyo na kung nagbabasa kayo ng Bible. Hello? Di ba? It's a long time na binabasa natin yung Bible, but there are things na talagang gustong ipakita ng Diyos at in-explain ng mga apostol, pero hanggang ngayon, ginagamit natin ang Bible bilang isang religious book lang. Hindi lang siya religious book. It's a revelation ng tinatawag na light, ng tinatawag na knowledge of God. Para makita natin yung pinakamalalim na kaisipan ng Diyos, why He created us. Remember, you are more powerful than angels. Hello? Pinag-aralan lang natin last session ng ating. Di ba? At ang sabi ni Apostol Pablo, hindi niyo ba alam na pagdating ng Judgment Day, ang tao ang mag-judge sa mga anghel? Ang ating Panginoong Kristo lang ang judge. Tayo ay naging, anong tawag doon? Naging, sabi ni Apostol Pablo, we became brother of Jesus Christ. Or, sabihin natin sa ibang, we became children of God. Diba, binasa natin sa book of Psalms chapter 82, di niyo ba alam na kayo ay mga Diyos din? Mga Diyos na small g? Hello? Nakasulat sa Bible that you are also Diyos. Hello? Nakasulat sa Bible, parang ayaw niyo maniwala. No? Ang hirap, ang hirap paunawain na ang tao pwede palang maging Diyos. Paano ka naging Diyos? Kasi nasa yung image and likeness. Kaya ka sasabihin na, anak ka talaga ng tatay mo. Diba? Kaya ka tinawag na anak ng tatay mo kasi yung image ng tatay mo, yung apelyido ng tatay mo, yung nature ng tatay mo, nasa iyo. Kaya habang nakikita ka ng mga tao, ang nakikita nila yung tatay mo. In the same manner, we are children of God. So we are not God, but we bear the image of God. That's why God wants us to experience God. Hello? Gusto ng Diyos na ma-experience natin ang pagiging Diyos ng Diyos. Dahil ang Diyos walang katawang lupa, pero ninais ng Diyos na lumikha ng isang physical being para tumira ang kanyang espiritu sa atin at makita ng Diyos kung paano gamitin ng mga taong ito yung kanilang DNA, yung kanilang espiritu na mula sa Diyos. Saan ka lang magiging effective person? Hindi ka na tinatawag, kasi after na ang tao ay nagkasala, hindi na siya living being po. Noong create siya, at nasa kanyang image and likeness ng Holy Spirit, ang tawag ng Diyos sa atin, living being. The man became a living being. Okay? But when sin entered into the heart of man, we became existing being. Hindi na living. Nag-i-exist na lang tayo. Hinihintay na lang natin yung ating tunay na curse. Ano yun? Yung kamatayan. Nag-i-exist lang tayo. We're just waiting for our final destiny, yung kamatayan, yung death. So nag-exist lang tayo doon. Kaya kailangan bumalik si Holy Spirit sa atin para maging living being ulit tayo. Hindi existing being. Ano yung being? Yung living? Ibig sabihin, living according to the Spirit. Ano yung living according to the Spirit? Sabi ni Jesus Christ, the food that I ate, you do not know, but to do the will of the Father. Sinabi niya dun sa movie, di ba? Panginoon, kumain ka na po. Ang pagkain ko, hindi ninyo alam, sabi ng Panginoong Kristo. Di ba pinanood ninyo? Napansin niyo yung last part? Nung ang babae, umalis na siya, di ba? Yung Samaritan woman, umalis na siya.
Tapos nagsisigaw sila, tapos nagdala sila, dahil tanghalian kung tapat yun. Nagdala sila ng pagkain ng Panginoong Kristo, naghihintay siya dun sa Jacob's Well, at ang sabi, Panginoon, kumain ka na po, nagdala po kami ng makakain. Ang sabi ng Panginoong Isus, hindi niyo napansin yung last part, but if you will read in John chapter 4, nakasulat din po yun. Sabi niya, hindi niyo alam kung anong pagkain na meron ako. Ang pagkain na meron ako ay gawin ang kalooban ng Ama. Sinabi niya yun. Hello? Anyway, tuloy po natin. Scripture reading. So, ang ating memory verse, those who live according to the flesh. So, if we live according to the flesh, according to the flesh, have their minds set on what the flesh desires. So, if you live according to the flesh, yung desire mo is according to the flesh also. Yung mind, sabi natin mind. It's not about only your thought, hindi yung nasa isip mo lang. Ang ibig sabihin po ng mind, sabihin natin ulit mind. Mind in biblical significance means your heart. Your heart is your mind. Your mind is your heart. Hello? Now, nasaan ba itong mind at itong heart na meron ka? Ang tawag dito ay soul. Yung soul mo, nandun yung heart mo at yung mind mo. So you are flesh, soul, and spirit. Spirit, soul, and body. Okay? Panawaan po natin. Pinaliwanag ko na po noon sa inyo. But sabi dito sa Romans chapter 8 verse 5, sabi niya, kung ang inyong kaluluwa, ang inyong mindset, so yung kaluluwa mo, nandun yung iyong pag-iisip, nandun yung intellect mo, nandun yung mga desire mo, yung mga plano mo, nasa kaluluwa. Pag nagpaplano po kayo, hindi yung utak mo ang nagpaplano. Ang nagpaplano na meron ka dahil meron kang kaluluwa. Kapag minsan, nakakaramdam ka ng parang emotionally naapektuhan ka, hindi naapektuhan yung katawan mo, kundi ang unang naapektuhan sa iyo yung kaluluwa mo. Tapos nararamdaman ito nagmamanifest ito sa iyong katawan. Kaya pag lagi kang may problema, lagi kang stress, ang stress ay hindi po yan na unang nakikita sa katawan. Makikita mo na lamang ang stress sa katawan kapag mayroon ka ng cancer. Hello? Ang cancer ay result ng stress sa kaluluwa. Ng trouble, ng mga trouble sa buhay, yan ay nagbibigay ng stress sa kaluluwa. Pag stress ang kaluluwa mo, ibig sabihin may cancer sa kaluluwa mo, lalabas na lang yan sa katawan mo later on. Hello? Kaya pag hindi mo iingatan yung iyong kaluluwa, which is your mind, which is your heart, at nagkukontrol ng iyong mind at ang iyong heart ay ang inyong flesh. Pag-aralan natin kung ano ba ang flesh, ano ba ang katawang lupa. Sabi dito, but those who live in accordance with the Spirit, their minds, ang kanilang kaluluwa, is set on what the Spirit desire. Not your desire, but the Spirit's desire. Hello? Ulitin ko. Doon sa first part, sarili mong desire. Dahil dinidiktahan ito ng iyong katawang lupa, kung anong gusto ng katawang lupa, yung mind mo sumusunod. Bakit? Yung decision making ng iyong buhay ay nasa kaluluwa mo. Hindi nyo ba alam na ang nagdidesisyon sa inyong buhay ay ang inyong mind, ang inyong soul, ang inyong heart? At ito ay nasa kaluluwa mo. Kaya pag hindi born again, hindi transform itong tinatawag na mind, itong heart, itong soul mo, lahat ng iyong mga dinidesisyonan ay magmamanifest kung ano ang laman ng iyong heart. Hello? Kaya mag-usap lang tayo, lalabas kung anong nasa puso. At malalaman natin kung ang puso mo ay malinis at hindi malinis. Magmamanifest yan. Hello? Pero, if we are living according to the Spirit, so ibig sabihin, hindi na yung flesh ang nagdidictate, mayroong isang aspeto sa buhay mo na nagdidictate. Why? Because the original plan, the original desire
of man, why God created, is panahanan siya ng Holy Spirit. Yun yung original po. So kapag wala si Holy Spirit, walang magdidikta sa iyo ng according to the mind, to the plans, to the purpose of God who created you. Kaya kailangan bumalik si Holy Spirit para yun yung magdidictate sa puso mo kung paano ka mamuhay sa sanlibutan. So kailangan mo si Holy Spirit. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag wala si Jesus Christ, hindi makakabalik si Holy Spirit. Ibig sabihin, may nagdidikta sa iyo, hindi yung tunay na plano ng Diyos. Bakit? Kasi wala si Holy Spirit. Pag didikta lamang ang Father, mapapakinggan mo lamang si Father sa kanyang mga desire at plan sa buhay mo kung nandyan si Holy Spirit. Dahil si Holy Spirit papasok mismo sa iyong puso. Ano yung puso mo ulit? Kaluluwa mo. Yung mind mo. Didiktahan ng Holy Spirit ng mga holy things, ng mga divine things, itong mga desire ng heart mo, kaya ang mga choices mo ay divine. Hello? Naunawaan po natin. So without Jesus Christ, kaya mahalaga yung Bethlehem. Mahalaga si Mama Mary, si Joseph, Papa Joseph, father ni Jesus. Mahalaga po sila. Why? Ito yung means ng Diyos para makabalik si Holy Spirit at ma-restore tayo sa original pattern why God created us according to His original plan and purpose. Naintindihan niyo po? So, kailangan ba natin si Holy Spirit? Siya yung pinakamahalaga sa buhay. Yung pera, tools po siya. Pero pag ang spirito mo ay hindi banal, gagamitin mo yung tools sa kasamaan. Hello? Kaya lahat ng nangyayari na ginagamit mo sa buhay ay nakadepende kung sino ang nagdidikta. Whether your flesh or Spirit of God. Naunawaan po natin. Kaya napakahalaga. Ano ba itong dikta ng tinatawag na katawang lupa? Number one, the cravings of flesh is loud. Meaning, yung craving ng katawang lupa, nung ang tao ay nagkasala, marami po siyang, alam niyo yung word na loud, hindi lang siya loud na noisy, kundi grabe yung boses niya, yung dikta niya sa buhay mo na hindi mo siya makontrol. Hello? Hindi mo siya makukontrol, hindi mo alam na dinidiktahan ka niya. Sinong dinidiktahan niya? Yung mind mo. Ano yung mind mo? Yung heart mo. Ano yung heart mo? Yung soul mo. Bakit? Kasi yung soul mo, nandyan yung tinatawag na decision making. Nagpaplano ka hindi sa pamamagitan ng iyong katawang lupa. Nagpaplano ka sa pamamagitan ng iyong kaluluwa. Ang problema, sino ang nagbibigay ng idea sa iyong kaluluwa para pag-desisyon ka ng tama or banal or hindi banal. Hindi tama. Napakahalaga nun. So, sino ba si katawang lupa? Itong flesh natin, it screams for satisfaction. Ang sinisigaw lagi ng ating katawan kung ano ang satisfied sa kanya. Tandaan niyo yun, ang katawang lupa, malalaman mo na ang kaluluwa mo ay dinidiktahan ng isang bagay na minsan gusto mong bubait pero hindi mo magawa kasi yung katawang lupa mo, hindi mo alam siya yung nagdidikta sa'yo. Dahil lahat ng gusto ng katawang lupa ay tinatawag na temporary lang. It only knows what is temporary. Meaning, wala siyang pakialam. Kasi ang craving niya ay yung mga bagay lamang na komportable sa kanya. Hello? Kaya pag malalaman mo kapag ikaw ay led by your flesh is because may mga bagay na ganito. Ano? Number two? It doesn't count the cost. Wala siyang pakialam kung anong mangyayari sa'yo. Kaya pag nagkaroon ka ng mistake sa decision making mo, or nagkaroon ka ng ginawa na darating yung time,
Nagsasuffer ka? Sana, kung alam ko lang. So, ang pagsisisi nasa? Ulitin ko ba? Ang pagsisisi nasa? Ha? Ulitin ko. Totoo ba na ang pagsisisi nasa huli? Tama ba na sabihin na ang pagsisisi nasa huli? Sa mga taong matino at matalino, ang pagsisisi nasa umpisa, wala sa huli. Pwede kang magsisi bago mo gawin ang isang bagay. Hello? Ulitin ko. Sa matino at matalino. So, in the other hand, pag ang pagsisisi nasa huli, alam na natin. Alam na this. Di ba? Why? Kasi yung flesh, wala siyang pakialam sa spiritual life mo. Wala siyang pakialam sa eternity mo. Kaya kung lagi mo siyang pinapakinggan, lagi mo siyang pinagbibigyan, wala siyang pakialam sa iyo kung anong damage na mangyayari sa buhay mo, sa eternal life mo. Kaya lagi kang nagkakamali sa decision mo, lagi kang pumupunta, Lord, patawarin mo ako, everyday patawarin mo, salamat sa grasya mo, salamat sa awa mo, patawarin. Why? Because lagi mong nasusunod si flesh, yung desire ng flesh. Bakit? Bakit mo siya nasusunod? Wala naman siyang pakialam sa iyo, sa eternity mo. Ang flesh, pag sinusunod mo siya, wala siyang pakialam talaga kung anong mangyayari sa iyo sa eternity. Hello? Kaya malalaman mo na ang mga taong hindi nila pinapahalagahan kung ano ang mangyayari sa iyo ay led by the flesh. Ang problema, tumingin ka mabuti dito, yung flesh, bago siya magkaroon ng tinatawag na disease, na masatisfy siya, behind it, mayroong evil spirit. At yun yung magiging topic natin sa mga susunod. Kaya ini-introduce ko sa inyo na gustong-gusto ng mga masasamang espiritu na may open door sa iyong katawang lupa. Bakit? Kasi wala si Holy Spirit. Open door siya. Hello? Pagbukas ang kaluluwa mo at ang katawan mo, dahil hindi nagre-reside sa iyo ang kabanalan ng Diyos, panalo ang mga masasamang espiritu, gagamitin ka nila. At ang pinakamasama, ang kapangyarihan ng iyong dila na pwedeng pumatay ng kaluluwa. Hello? Ang dila, pumapatay po siya ng kaluluwa. Ano pa? That's why, kung tayo ay may nagkasala, bakit? Because the flesh doesn't care about your soul. Para siyang pakialam sa kaluluwa. Diba? Kaya sabi ni Jesus, sabi ni Apostol Pablo, sabi niya sa Galatians, pagbabasahin niyo yung kanina, yung chapter 5, kanina binasa natin yung chapter 5. Ngayon, pag pupunta ka sa chapter 6, verse 3, pinaraphrase ko na sa inyo para mabilis, sabi dito, if anyone thinks your mind, your soul, okay? If you are led by the flesh, if you think of you are something that you are not, ibig sabihin, mayroong nagdidikta sa'yo na akala mo tama ka, pero hindi lahat ng tama ay matuwid. Pwedeng tama ka at hindi tama sa kanila. Pero ang pinakamahalaga, alam mo dapat kung anong matuwid sa mata ng Diyos. So, paano mo makikita? If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. So bago ka ma-deceive, mayroon munang papasok na kasinungalingan sa kaluluwa. At ang isang bagay na nagdidikta na ikaw ay tumanggap ng deception sa kasinungalingan dahil mayroon kang katawang nakikinig. Kung bingi ka sana, hindi ka madideceive. Nakakita na kayo ng bingi na deceive? Hello? Walang ganon. Kaya nga hindi siya Bakit? In the very first place, hindi niya alam kung ano yun, di ba? Ang bingi, pipi din siya. Alam niyo ba yun? Madalas, ang bingi, pipi din siya. Bakit? Kasi kung ipinanganak kang bingi,
Wala kang maintindihan. Kaya mabuti pa yung bingi, hindi siya nagkakasala. Mas ligtas sila. Kaya lang ang problema, mayroon silang mata. Kaya mas mabuti pang pipi, bingi. Malaya sa kasalanan. Tama? Kaya huwag ninyong anuhin yung mga yung mga may kapansanan. Hindi nyo ba alam na mas sila kaysa sa atin na matino yung ating pagdilig. Yung ating, o di ba? Na-appreciate nyo ngayon. So, anong nangyari? Na-deceive ka dahil ang tingin mo mayroon kang tinatawag na uprightness. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng pride. Kaya ka na-deceive. Hello? Si Satan, bago siya maging Satan, siya ay na-deceive. Pinag-aralan natin. Isaiah chapter 12 ba yun? Isaiah chapter 12? Tama ba? Chapter 12 ba yun? Sabi ni Satan, I will. Na-deceive siya. Akala niya kasi kaya niya. Sa kasinungalingan na gusto niyang maging Diyos, si Lucifer. Kaya, na-deceive siya, nagkaroon siya ng pride. Pwedeng mangyari sa atin yon. Tama? Kaya ang isa sa pinaka dapat na maging aware tayo ay huwag po tayo. But, sabi niya dito, whoever sows to please their flesh, from the flesh they will reap destruction. You'll be destroyed. Hintayin lang natin. Masarap ngayon, pero darating din yung consequence. At ang sabi dito, whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Bakit? Si flesh, walang pakialam sa eternal life. Ulitin ko. Si flesh, walang pakialam sa eternity. Hello? Kaya mahalaga si Jesus, kasi ang gusto niya bumalik si Holy Spirit. Bakit? Para yung destiny mo, may balik ka sa tunay mo kalalagayan. Hello? Ayun ko na. Diba? Anyway, next week, there are things of a proud person, deceived person, who is led by his flesh. We call it blind spot. Everybody say blind spot. Ano ang blind spot? Number one, they see others fall, but not their own. Jesus said, why do you look at the speckle of sawdust in your brother's eye and pay no attention on the plank? Bakit mo tinitignan ang puwing ng iyong kapatid, pero yung nakatusok na troso sa iyong mata, hindi mo napapansin? Ganun po ang mga proud person. Hello? Blind spot po yun. Ano daw yung blind spot? Hindi mo nakikita ang sarili mo. If you are led by the flesh, if you are deceived, hindi mo nakikita. Ang nakikita mo sa sarili mo, tama ka. Hello? Ang nakikita mo sa sarili mo, mabuti ka. Napakahalaga na makita natin na blind spot pala to. Number two, ang proud person, they think they have arrived spiritually. Sabi ni Apostle Paul, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of what for which Christ Jesus took hold for me. Sabi ni Apostle Paul, si Apostle Paul, siya po yung Saint Paul. Pero sinabi niya, hindi. Sabi pa nga niya sa sarili niya, ako nga yung pinaka-worst sa lahat ng worst. Ako yung pinaka-makasalanan sa lahat ng makasalanan. Sinabi niya yun sa kanya. Kawawa naman ako, sino ang tutulong sa akin? Sinong mag-save sa akin? Siya yung apostol. Kaya, pag-deceive ka, at proud person ka, ang second thing na blind spot mo ay akala mo you are so spiritually, lalo na ikaw ay Christian, nagbabasa ka ng Bible. Hindi mo nakikita. Bakit? Kaya kailangan na mag-discern, ng discerning spirit. At matutunan natin yung discern. Third blind spot of a proud person. They resist correction.
These are dictates of the flesh. Hello? Bago, pag pinitrain ito sa kaluluwa mo na ayaw mong magpakorek, ayaw mong maging proud ka sa sarili mo, at nakikita mo you are so spiritual dahil sa dikta ito ng iyong katawang lupa. Wala itong pakialam sa eternity. Wala itong pakialam sa damage sa iyong kaluluwa. Kaya ang mga taong walang pakialam kung ano ang nangyayari sa iyong kaluluwa, masabi lang nila or magawa lang nila ang kanilang, they are led by their flesh. And behind that flesh, there is an evil spirit. Guess natin. Ang tanong ko, nagagawa mo ba? Nangyayari ito ba sa'yo? Christian ako, pastor. Paano ako didiktahan ng masamang espiritu? Pwede ba ng isang anak ng Diyos ay madiktahan ng masamang espiritu? Ako ang sasagot sa sarili kong tanong? Opo. Hindi ka mapuposes ng masamang espiritu, pero kaya mong magsinungaling. Kaya mong magchismis. Kaya mong magmarites. Hindi gawain ng banal na espiritu yun, maliban kung ito ay espiritu ng marites. So bago ka magmarites, tumanggap ka munang marites. Guess niyo po yun? So saan galing yung marites? Di ba pag nagmamarites ka, masarap ang pakiramdam mo pag sinisiraan mo yung reputation ng ibang tao? Ang sarap, nagsasatis, pero hindi mo alam yung damage na kinikreate mo doon sa tao. Wala siyang pakialam. Yun yung, naintindihan niyo yung first part? Walang kinalaman. Kaya napakahalaga na makita na these are blind spots. Hello? Kaya pag-aralan natin, there is power in silence. There is power in keeping distance or boundaries. Hindi nyo ba alam kung isa kang matalinong tao, ang isa sa power na meron ka is to be silent. Tuturo ko sa inyo. Ang tawag doon ay black psychology or dark psychology. May mga bagay na dapat nating matutunan na kung saan kapag gagamit, oo nga no, tama pala ito. Anyway, another blind spot of a proud person, they rely on their own self-righteousness. So ang tingin nila sa sarili nila, tama sila. Bakit? Tumingin kayo ulit dito. Kasi deceive. Nalinlang na sila eh. Kaya pag nalinlang ka na, ayaw mong pakorek kasi alam mong tama ka. Kaya pag alam mong tama ka, ayaw mong pakorek, anong mangyayari sa'yo? Ang tingin mo, matuwid ka. Hello? Pero, ulitin ko, saan nagmula ang lahat ng bagay na ito? Sa katawan. Bakit? Mayroon kang mata, mayroon kang tenga. Kaya ang sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter, saan ba yun? Sabi niya, ingatan ninyo ang inyong mga tenga. Ingatan ninyo ang inyong mga. Take heed what you hear. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, without your ear, without your eyes, hindi ka magkakasala, di ba? But before mag-penetrate ito sa iyong kaluluwa, mayroon kang tenga. So sa ilalim ng iyong tenga, mayroon kang ulo, at yung ulo mo na mayroong skull, mayroong tinatawag na brain. Pero yung brain mo, nagpa-function lang sila ng tama dahil mayroon kang kaluluwa. So ang production ng brain at yung ear ay pumapasok sa iyong kaluluwa, nai-impok lahat ng iyong nakikita at nakapakinggan. At kapag hindi ka aware, ito ang mangyayari sa iyo, will be a proud person. Sabi ng Romans chapter 10 verse 3, since they did not know the righteousness of God, they did not know the righteousness of God. Pag deceive ka, you do not know the righteousness of God. Pag deceive ka, hindi mo alam na kasinungalingan ang tinatayuan mo. Kaya tumingin kayo mabuti dito. Examine ninyo muna kung sino yung pinapakinggan ninyo. Kasi a deceived person will deceive another person and deceive another person. That person who is deceived by another deceiver will deceive another person. Ang tawag nyo din marites. Ang tawag nyo doon gossip. Because they are deceived. They are deceived by their own lies.
And it's all because of the dictates of the flesh. Sabi niya, why? Because they do not understand the righteousness of God. Okay? Napakahalaga na maintindihan na what is upright in the sight of God. And so established of their own, they did not submit to God's. Hindi sila marunong magpasakop sa gusto ng Diyos. So, anong dapat natin gawin? God delights in the humble heart. Sabi ng James, ito tayo magtatapos. Sabi ng James, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Iaangat ka niya. Hindi mo kailangang angatin ang sarili mong bangko. Hindi mo kailangang maging proud sa sarili mong pamamaraan. Pag humble ka sa Diyos, hanapin mo ang righteousness ng Diyos. Ano ang divine? Ano ang banal sa Diyos? Hanapin mo ang kagustuhan ng Diyos, led by the Holy Spirit. Makinig ka sa sinasabi ng banal na Espiritu. Then, anong sabi? Ang Diyos ang magtataas sa'yo. Hindi mo kailangang itaas ang sarili mo. Nagets natin? Hello. So, pag kinorek ka at nireview ka, at mayroong basihan na dapat pakinggan mo dahil ito ay nanggagaling sa salita ng Diyos, pakorek ka. Pero pag walang basihan yung pagkukorek, tingnan mo yung nagkukorek sa'yo, baka walang standard ng biblical aspect. Napakahalaga pag kinukorek ako, kinukorek tayo, mayroong pinagbabatayan ng correction, ng review. That's why the Bible says in the book of Timothy, the Word of God is for review or correction. So anong standard? Yung Word of God. Hello? So pag nakikinig tayo sa righteousness of the Word of God, anong sabi ng Diyos? He will lift you up. Kaya pag babasahin natin ulit yung last part ng ating inasang scripture reading, Galatians 5:3. Fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness. Self-control. Sabi natin self-control. Bagsak ang marami. Self-control, self-discipline. Dito tayo lagi nauulo. 5:24-25. Those who belong to Christ have crucified the flesh and its passion and its desire. If you really is in Christ, if you really are in Christ, kailangan patay na sa inyo ang passion ng gusto ng katawang lupa. Ang tanong, sinong nagdidikta sa iyo? Katawang lupa pa rin? Sabi niya sa verse 25, since we live by the Spirit, kung tayo ay nabubuhay sa Espiritu Santo, ipakita natin na tayo ay naglalakad. Naglalakad means ipinapakita ng reveal sa atin yung gawa ng Espiritu. Ulitin ko po. Salamat sa Diyos. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nagkasala ang tao, at ito yung nakikita natin sa sanlibutan. Bakit? Sa lahat ng alam ng Diyos naman na mangyayari ang mga bagay na ito, ang masasabi ko lang talaga, salamat pa rin sa Diyos. Bakit? Kasi nararanasan natin ng Diyos. At yun yung the best thing that is happening in our life, yung maranasan natin siya. Yung manahan siya sa atin. So mararanasan mo ang Diyos pag nananahan siya sa iyo. Bakit? Kasi ang nais ng Diyos, yung glory ng Diyos na hindi nakikita, tayo ang maglalapas. So ang Diyos, ang kanyang Espiritu, may experience natin, saka natin ito ay share sa iyo. Kaya lahat tayo tumayo. Ay, malalaman. Father God, marami pong salamat sa na ito. Tulungan mo po kami na matutong magpakumbaba sa katuwiran mo, sa kapanalan mo, sa mga turo mo sa amin. Alam namin na kami ay mahina. Alam namin, Ama, na hindi kami matuwid, pero dahil sa katuwiran ng Panginoong Hesus, naging sapat ito para ituring mo kami matuwid.
Salamat sa pananampalataya dahil ang pananampalataya ito na meron kami sa aming Panginoong Hesus ang nag-justify, nagpawalan sala sa amin, sa aming tunay na sumpa ng kasalanan. Itinuring mo kaming mga anak. Kaya nga, Ama, ang inyong Espiritu Santo na inyong ipinunla sa puso namin sa pamagitan ng aming pananampalataya sa aming Panginoon sa Kristo ay hinahayaan namin magkaroon ng freedom na gumalaw mula ngayon sa buhay namin. Turuan kami, Panginoon, na hindi makinig sa gusto ng satisfaction, ng craving, ng sigaw, ng gusto ng laman na ito. Hindi namin alam na mayroon palang aspeto sa buhay namin na may nagdidikta sa kagustuhan namin. Ang isang ebidensya na kami nga ay nadidiktahan, minsan kami ay tinatamad, Panginoon. Tinatamad kami sa aming relasyon sa iyo. Tinatamad kami sa mga bagay na gusto mo sa buhay namin. At ito pala ay nanggagaling sa aming katawang lupa. Pero mga bagay, Panginoon, na gustong-gusto ng katawan na ito ay yung mga bagay na makamundo. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na sabi ng inyong salita na ipako na namin ito sa krus, patayin na namin ang mga kagustuhan na ito ng aming katawan. At huwag kaming maging tamad sa aming relasyon sa iyo, sa kagustuhan mo sa buhay namin, sa mga plano mo at desire mo sa buhay namin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng tunay na discernment at mapaglabanan namin, Panginoon, ang kahinaan na ito. Marami pong salamat, Ama. Basbasan mo po ang lahat ng tumanggap ng mensaheng ito. Banal na Espiritu, kayo po ang may kapangyarihan na magpaalala sa bawat isa sa amin. Muli, ang mensaheng ito, Panginoon, ay taos puso namin itinataas ng may pasasalamat at papuri sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Ito po. Amen. Amen.